sagutin na natin yung frequently asked question and paano nga ba makabili ng ticket. So since nilabas na ng Live Nation na sila ang mag-handle itong BTS Con, they usually use SM Ticket. So chinek ko yung Hope on the Stage. Dati kasi ayan siya yung schedule. February 19 nag-start, pre-sale, smart pre-sale, and general on sale. So this time hindi natin alam kung sino yung magiging sponsor, kung smart pa rin ba. But ganito lagi yung sequence niya. Army membership pre-sale, tapos susunod mag-sponsor, and then general on sale. For the Army membership, kailangan meron kang Army membership. Kapag yung sa ibang pre-sale, so baka kasi credit card yan o kaya network ulit, so depende. And then for the general sale, ito yung tinatanong ng lahat. Kung pwede po ba bumili ng ticket yung walang membership? And yes po, dito kayo pipila sa general on sale. The Army membership online, etong sa gitna na pre-sale, whether it's credit card ba or kung sino man mag-sponsor, online din yan. But the general on sale will be online and on-site. So ito yung sinasabi na nila na kinahapunan pa lang nagka-camping na yung mga co-armies natin. At totoo yan, nangyayari talaga yan. So maybe, kung papayagan ni Live Nation or kung gagawin nila, baka January yun. Pero alam ko talaga may times na sobrang aga talaga magpa-ticket selling si Live Nation. Ito kasi April yan. So, anong nangyari? February yung pre-sale. And then, ayan, April yung pinakangkon. But, ewan ko lang kung anong gagawin nila dito sa BTS Con. Kasi before, alam ko may naririnig ako na parang yung ibang mga cons is 6 months before, 4 months before, 5 months before. So, kailangan ngayon pa lang may mga ipon na kayo. Actually, pareho lang naman yung pagkuha ng ticket sa pre-sale at saka yung pagkuha ng ticket online sa general sale. Ang pagkakaiba lang nila, yung pre-sale, may kailangan kang code na i-input mismo bago ka mag-check out. So, yung code naman na yon is yung pinakang 11 digits mo ng Army membership. So, usually, kay Live Nation, kailangan may account kayo sa Live Nation website and also sa smtickets.com. Sa pre-sale, pupunta muna kayo sa Live Nation na website and then i-click nyo doon yung lalabas sa BTS Con and then makikita nyo yung website ng SM Ticket and then mapupunta kayo dito. So, dito pwede kayong gumamit ng app, pwede rin kayong gumamit ng website. So, ayan, kailangan mag-sign in muna kayo dyan or sign up para hindi hassle. Guys, gawa na kayo na account ngayon pa lang. So, for example, ganyan yung makikita nyo doon, yung home nyo, kung ano man yung mga ipapalabas doon, and then click nyo yung buy tickets. Wala na akong mapakitang ticket ng Sex Bomb dito kasi sold out na siya. So, kunwari ganyan, so makikita nyo yung seat plan dyan, tapos scroll down nyo lang, and then ganito yung lalabas. So, pipili kayo. So, wala pa tayong prices guys ha, maglalabas pa lang si Live Nation. So, antayin natin. Napili natin, kunwari ayan, kailangan, makikita nyo, hindi siya unavailable. Kailangan select seats. And then, kunwari, ayan, pipili kayo kung anong seat, and then mag-verify kayo. So, yung mga vacant, ito naman siya, yung parang square lang na walang nakalagay sa loob. Kunwari, yan, nagbubook tayo. And then, ayan, lalabas na siya dyan. Mode of payment, ito siya. Makikita nyo yan sa mga cards nyo, guys. Kung may Visa, American Express, Mastercard, so credit card, debit card, meron tayo dyang QRPH, meron tayong Maya, meron tayong Shopee Pay, meron tayong GrabPay, meron tayong GCash. Pero usually to kasi minsan naririnig ko na parang nagloloko minsan yung GCash, ganyan. So, pinaka-safe for me is CC and debit. And then, kiklik nyo lang tong dalawa. And then, ganito yung lalabas kapag credit card or debit card. And then, pag GCash, may lalabas sa QR code. So, bubuksan nyo sa GCash nyo. And then, dapat may confirmation email yan. And sesendan kayo ng voucher. Yung voucher na yon ipiprint nyo yon. Yun yung ipapakita nyo sa SM Tickets. Dahil para i-print nila yung inyong mga tickets. So, kapag ang credit card nyo, halimbawa, hindi kayo yung may-ari sa parents nyo, kunwari, ganon, or sa friend nyo, kailangan kasama nyo siya na sa pag-claim nung inyong ticket. Kasi hahanapin talaga sila. Hindi ko lang sure, hindi ko lang ma-recall kung pwede magbigay ng authorization letter and valid ID, pero parang oo ata. So, i-double check ko yon. So, if ever may tanong pa kayo, tanong lang kayo. And if ever na nasagot ko na yung mga questions, meron tayo dito, pwede nyong tingnan itong playlist na ito or itong isa, Hope on the Stage, para ma-familiarize kayo. So, yun, sana naintindihan nyo to, itong ating mahaba-habang tutorial.